share mo na sa mga GC mo. Ay, huwag daw maingay. Dong, digi dong, tao po! Andito na naman kami, ang inyong newest Wednesday afternoon habit. Jello Ilano po. At ako naman po si Hazel Macarubo at welcome sa isa na namang episode na makabuluhan at may saysay. Mga kwentong nakaangkla sa mga makabuluhan na kaalaman, kulitan at napapanahong mga istorya na tiyak na may matututunan po tayong lahat. Ako po, si Gabby de Guzman. Dito na kayo sa podcast kung saan bida ang mga kabataan. We are Unfiltered. For the youth, by the youth, and of the youth. So bago po tayo magsimula sa ating programa ngayong hapon, bigisin muna natin ang ating disclaimer bago tayo magsimula. Napaka-importante bago tayo mag-proceed sa ating mga talakayan ngayong Tama. hapon. Diba? Ayan, nakaready na po ba ang ating disclaimer? Ayan, ready na Ayan. ata. Pakibasa, Gabi. Okay, so ang ating disclaimer, the views and opinions expressed by the hosts in this program do not necessarily reflect the views or positions of the entities that they represent. This program is by the youth, for the youth, and of the youth. Ayan, maraming salamat sa pa-disclaimer mo, Gabi. Magandang At hapon least sa klarong-klaro atin. na disclaimer natin. Kagaya nung Wait. Kompleto tayong tatlo Uy, for the first time! 3 out of 3. Kamusta naman kayo? Kamusta naman ang araw nyo? Okay naman. Okay na. Okay Oo, naman. Masaya ako Ikaw ngayon. ba? Kamusta ang araw mo? Actually, okay naman. Kahit 2 hours ng tulog, pwede na. Ay, 2 Ipahinga mo hours? yan. Bakit 2 Oo. hours? Ha? Bakit 2 hours? Huwag natin pag-usapan. Baka mainis lang Sige ako. na, sige. Ganon. Pero ikaw ba? Kamusta ang araw mo? Okay naman, parang madami tayong win for today. Yan. Ano bang wins mo for the day? Oo. Mas maaga ako nagising, basta yun magiging productive naman yung araw. Ikaw naman. Ikaw naman, Gabi. Ako, for today, ang win natin for today is kompleto tayo ngayon for Unfiltered. Oo nga. For the first time For po the ito, first time. sa aming 4 episodes. At, nakaka Bakit? 1 month na ako ngayon. Oo, nga pala. One month. Oh 1 my month na po. God. Ay, Happy 1 month to ay, parang bongga naman ang kanta ni Direk dyan, no? TikTok na si Derek. Oo. Updated na. Hindi, pero 1 month na pala si Hazel. Oh my gosh. So 1 month na rin tayong magkakasama. Hello? Magkaka-unfiltered. Oo, ang bilis. Parang kahapon lang, chat ko lang si Gabi. Hello, alam ko hindi tayo close, pero paano ka nakapasok dyan? Oo. Literal na unfiltered ka doon. Oo, ganun talaga. Sabi ko, hello Gabi, alam ko hindi tayo close. Oo. At malapit na rin po mag 1 month ang Unfiltered. Oh Pero, my gosh. meron tayong sorpresa ngayon. Kasi, parang di ba? Dahil 4th episode to. Pa-upgrade na tayo ng pa-upgrade. Oo. At saka ba't parang iba yung pwesto natin? Sobrang dikit-dikit tayo dito. Ganun ba ating kami sang isa't Oo isa? nga. Sardines realness. Oo. May guest ba tayo? May guest ba tayo? May guess ba tayo, Jello? Meron? At balita ko, yung guest natin, kaibigan ng ating co-host. O Close sino friend yan? niya. Hindi ako yan. Kasi hindi ko alam. Ay, hindi din naman ako. Oh. O sinong co-host? O baka ikaw yun. Baka ako. Ako ba? O sige nga, pakilala mo nga. O sige, so pakilala na po natin ang ating guest ngayong hapon, no? Siya po ang aking matalik na kaibigan for almost a decade. Grabe. No? It could last So a let's lifetime. welcome po si Ruby Lapa. Ayun. Welcome, Ruby. Hello. Hello, Ruby. Ayan, ang ating guest. Ayan. So ano bang topic natin ngayong hapon? Bakit naimbitahan si Ruby? Wait, pakilala muna niya ang Oh, kanyang sige, sarili. sige. Okay, Ayan. Let's get to know Hello, Ruby first. hello po. Ayun, naririnig na yung boss ko. Hi, my name is... my name is Ruby Lynn. Hello po. Ayan. Hello Wait po. lang. Meron tayong ginagawa, di ba? So nagpakilala na siya. Your name, age, taga-saan si Ruby. Okay.
So my name is Rubilin Lapa and I'm from Pamplona, Uno, Las Piñas City. And I'm 25 years old po. Wow. Oh, magkaedad lang kami. Ay, magkaedad lang kayo? Grabe, ang layo natin yung Ruby ha, Las Piñas pa. Although medyo malapit Malapit sa side na. na. Pero from Las Piñas pa. Oo. Di ba? Nasa Bacoor tayo right At talagang now. dumayo siya dito sa Oo, atin. maraming salamat to Ate Ruby. Of Ayan. course. So, ano na nga ba ang ating pag-uusapan for today? Ayan, actually, inimbitahan ko talaga si Ruby dito sa ating programa upang magbigay nung kwentong call center. Kasi siya, nagtatrabaho siya currently sa call center at nag-graduate din siya ng education. So siya ay isang future teacher natin, educator. Pero wait lang, bago natin i-tackle yung abot Sige. sa buhay niya, gusto ko lang din siyang tanungin, ano ang wins mo for Ayan. today? Oo. Ayan. Sorry, anong wins ko Win. for Oo. win? Parang, Oo. Ang wins ko for today, to stay humble at all times. Yun ang kanyang... Yan ang panalo niya for the day. Oo. kumbaga ang win niya ngayon ay affirmation. Na talagang Tama. everything will be okay, positive And to energy. stay humble. Di ba? Tama yan. Pero yun nga, kagaya nung aking nasabi, yung topic natin ngayong hapon is about call center. Di ba? Napaka-importanting part yan no, yung ating ekonomiya. It's the fastest and growing industry, di ba? Talagang At maraming natulungan ng industriya na yan, di ba? So alamin natin, no, straight from someone who works sa call center, di ba? Kamusta naman po ang buhay pagiging call center agent? So far, it's great. Magti 3 months na this 29 and hopefully to extend a long year with that. And life is good, work is good, and so as well with my workmates, colleagues, and other of our higher ups as well. So you handle many, parang iba't ibang klase ng tao sa, mo? Yes po. Teka, saang anong focus mo? Anong as a field po? Field ng call sa, center? sa call center. Like yung account po ba? Or Yes. yung... Or kung- Hindi man, yun, Okay lang, yung lang parang ba yun, specialization ma-reveal? mo or kung ano yung pinaka parang focus ng work mo ngayon. financial. Finance. Finance. Pwede, baka Saan ka po? makalbakan. Sa voice or non-voice? Voice. Ayan, since voice po kayo, ano po yung pinaka-struggle nyo kapag may nagtitake kayo ng calls? Oo. Hala, madami. Ano yung Ay, madami, madami. Ito talaga. Marami pa tayong Madami, oras. Kaya pa madami. yan, kaya pa Kaya yan. yan. Hanggang ano yan? Marami pa tayong oras. Oo, sige, number one, anong struggle? Yung nagsa-stutter, kasi since first time akong nandito sa BPO industry, hindi maiwasan talagang mag-stutter, pero along the way, nagigets naman yung process. Sandali. So, sa call center ka, nanonood ba sila ngayong hapon? I-shoutout natin yung mga Shoutout naman Shout out natin. yung mga Highway kasama. 4, and also special shout out to Nicole Adrian and Kuya Jervin. Ayan, Hello hello po, po Nicole. sa inyo. Hello po. Ayan, baka actually naka-live din tayo sa ating Facebook. Facebook page, sa Bacoor Bacoor TV TV channel. channel. Ayan, so baka yung mga shinout-out ni Ruby, no? Sana Comment yan. nila yan. Comment po kayo nang mabati po namin kayo. Ayan. Naka-live po tayo. Anyways, yun nga, nasabi na niya yung first struggle niya. Wait Ano yung lang, may second? tanong ako. Sige. Sa pag stutter po, paano niyo po na-handle yun na nag-interview kayo? Kasi usually, di ba po, sa initial interview, kapag medyo nag-stutter ka, may mga failures ka, hindi agad nakaka-proceed sa next stage ng interview. Paano niyo po na-overcome yun? I just practice. Kasi I researched that one, pero hindi naman truly nag-gets agad through research. So, nanonood lang ako, tapos one-on-one kami ng partner ko. So, it really helps a lot na may kausap ka. Tsaka po talaga practical application na natutunan Yes, nyo. Ayun. Ayun, na-mention na yung partner niya. Baka, Ayun. Shout out naman. baka nanonood ang partner mo. Okay lang bang malaman namin yan? Baka magtampo. Oo. Baka magtampo siya. Pa-shout out naman. Hi, Ayan. love. Ayun! Ay! Ano tawagan ang tawagan? I love. Ganun pala. Nakakapang ano. Ganun pala maglaming isang call center agent. Hi, love. Ay, love lang pala. Uy, Kinikilig ako. Ano? Napasoft mo kami doon. oo nga. Hindi namin in-expect. Ayan, salamat Direk.
Hindi kasi nakikita ang ating guest. Siyempre, we have to highlight Oo. her. Siyempre, Hindi, sandali, syempre, shout out niya. Hindi niya natuloy yung Oo pag-shout nga. out niya. Kasi naman Kay may Love, nag-agad kayo. diba? Ano ba? Ano ba? Love kasi. Wait lang. Pa-shoutout mo muna. Sige, Sige, go. shout out mo. Tatahimik kami. Hi, love. Ayun. Hi. Ayun. Wala ka nang message. kay Love. 1 year. Ay, Wow. wow! Grabe, 1 year. Anong sinabi ng ilang months mo? Ay, Ay. huwag na natin pag-usapan yung mga Ay, hindi pala ikaw ang ano Aray kaya. ko. Ayun. Aray ko. Noong sinabi ni ano na kanina na 1 year, napaganon sa iPad si Gabi. Oh, Ayun, parang Ay, nag-ano. nag-ano. Ilang months na ba kami? Parang gusto talunin ni Gabi yung Counting 1 the, year. Oo, hindi, pero ano yan, matalik ko na kaibigan si Ruby. Tapos, I know na mahal siya nung ano niya, nung boyfriend niya. Speaking of that naman, how do you balance your time sa having a partner tapos sa call center? Di ba? Minsan it's demanding of time, minsan it requires you to be ganyan. Regarding po doon, my partner and I, hindi naman kami though totally strict about that. Like, may adjustments naman. Like, love, ganito yung gagawin natin. Love, gusto mo yung setup pa natin, ganito. So, parang, it's like a give and take. Compromise. So, ibig sabihin po, yung time nyo, hindi po siya naging struggle. Kasi very vocal kayo, transparent kayo na, tsaka ang ganda ha, kasi very open sila. And then, may, like upfront na, love, meron akong gito gagawin, medyo busy ako ng ganitong araw. Napakaganda nun, no? And actually, no, sa pag-ibig talaga, it's a two-way street Ayun, eh. Wow! It's a what? Hindi, pero totoo naman eh, di ba? It's a give or take. Di ba? Na, Based from kung busy- experience ba yan? Tsaka na ang what I like is di competition yung nararamdaman sa pag-ibig. Parang nagsusuportahan talaga sila. Yes. Kung anong energy level. And Ayun. Uy, Gabi. Direk, lumuluha tong katabi ko. Ano ba yan? Uy, parang lumuluha mo. para namumula yung ating Kaya phone. ako eh, ba't murang luha mo? O hindi, pero totoo naman, tama yung sinabi ni Ruby. It's a two-way street. Ayun, nag-change topic siya. Ayan, sandali. Ayan, may mga nanonood po sa ating Facebook Live. No? Sir Louis Store. Yes. Hello po, Sir Louis magandang Store. hapon po. At nanonood din po yung lola ko. Hi, Lola. Hello po. At nanonood din po si Lola ni Gabi. Gabi de Guzman. Gabi de Guzman. Si Jello. At syempre sa aking pinsan, hello po Ate Jing. Ayan. Nanonood sila, no? Hello po. Paki-comment down below po, no, kung nasaan po kayo, anong ginagawa niyo po ngayong hapon. Ay, may gusto akong tanong din kay Miss Ano. Since parang naman, love life aside muna tayo. Parang, how do you deal with different kinds of personalities or different kinds of people sa work mo? Ayan, magandang tanong iyan. Magandang tanong nga yan. In regards for that, thank you po. Respect. Yun yung hindi mawawala, like dealing in different, all kinds of personality. Respect po yung kailangan i-handle in all of aspects of that po. Siguro nakaranas ka din na ng irate customers. No? Sobrang mga ano talaga, entitled customers. Yung mga... Yes, that's the reason bakit ako nagpa-hair color. Na-stress. How do you handle those type of customers po? Yung mga entitled Irate, ones. Oo. Hindi kasi yun may iwasan eh. Kasi sa dati ko ding industry, meron din ganon. In this people industry, it's a huge difference. So, hindi siya may iwasan. Pero, dito sa BPO industry, ang daming pagbabago. So, parang, humble, you have to be humble, respect, and understand lang yung customer at all times. Kasi, the process will get along that way. Kung ano man yung concern nila, yung assistance na need nila, ganun. Tsaka, sige. abante yung women in the workforce, di ba? Sobra talagang Oo. abante And sa also, I mga have a question, no? Kasi syempre sa call center ka, tapos yung mga clients mo is overseas, no? Ay, totoo. Matindi ba yung, yung language barrier? Me time, Although kasi we know how to speak English, di ba? Pero still, baka may language barrier pa rin eh. yes, may times na nag-struggle both sides, but ako na yung nag-initiate na I say sorry, can you please repeat that again? Para magkaintindihan both sides po. Yun. Okay lang bang malaman kung anong oras ang iyong shift? Oo for, nga. Sure, my shift is 11:30 p.m. and 8:30 in the morning. Grabe, Grabe. patulog pa lang tayo. Oo. At pagising pa lang. Since ano po kayo, graveyard shift, paano nyo po binabalanse yung ano nyo, yung personal and work life nyo?
parang hirap Oo, nun, no? oo. Ang hirap Lalo i-balance. na nandito ka ngayon. Oo, kasi di yung ba? kapatid ko din po, graveyard shift din siya. And grabe, ang galing niya kasi ilang oras ang tulog niya. Parang 4 hours na, tapos mag-zumba pa yan. May time pa siya para mag-zumba. Oo. Kayo po, paano niyo po Oo. binabalance yun? Siguro I just listen to my mom and kay papa, kay mama and kay papa ko na focus ka lang dun sa need ng things na dapat i-master or like i-focus like sa ganitong oras, ganito gagawin mo. Eh ako kasi panay binge watch ako ng Netflix, so sorry sa parents. Ayun, nahuli. I-check niyo po yan ang madaling araw na nanonood na po ng Netflix. Hindi, 8:30 yung ano niya, mga siguro mga pagka-uwi niya na. Ano po ba kayo? Work from home or on-site? On-site po, fully on-site. Saan yung office mo? Grabe, ang ano. Sa McKinley, Venice. Taguig. So sa Uwian Taguig. po kayo? Uwian? Uwian from Taguig. Taguig to Taguig lang din. Okay. Hindi, Kaya actually meron siyang bahay doon. akala ko kasi from Las Piñas. Akala ko Las pa eh. Piñas din. Grabe. Grabe yun, Grabe ah. naman. Parang, Genuine po yung pagka-shock namin. Oo. Parang ilang oras din na biyahe yun. Ito nga lang sa Bacoor. parang aalis lang siya para magpalit ng damit. Aalis na ulit. Ay, uwi na siya. Parang palit ng damit. Aalis ulit. Parang ganon. Parang lang, nag-standby lang doon sa, Oo. sa Las Piñas. Para bang nagpagpag lang ng damit. Ganon ang atake. Pero ano naman yung mga, kanina ba yung parang negative, di ba negative, pero yung mga parang, how do you deal with customers na ano? Pero ano naman para sa yung parang positive na customer na experience mo? Customer experience. For some of the customers, ang dami po kasi iba-iba eh. So, natutuwa sila kapag nagigets nila yung someone that they took the call and yung i-appreciate na may respect yung caller din, na ginigreet sila, like na good morning, good afternoon, good evening. Natatawa din sila like, morning pa din ba dyan? Eh, gabi na dito. So, yun. So, natutuwa sila kasi nag-initiating yung caller na mag-respond din sa kanila. Yun. Pero aware sila na yung call center agent is from the Philippines. Oo. Yes, some of it aware. Yung iba po, hindi pa. Yung mga aware po, hindi naman sila rude about it. Kasi may mga nababasa ako from discussion community na kapag nalalaman ng caller na ang agent nila ay from the Philippines, madalas nakaka-experience sila ng discrimination and racism. May na-experience na po ba kayong ganon? Honestly, wala pa naman po so far. Thankfully, wala pa po. Alam ko magiging exclusive to. At least wala pa, di ba? Oo. Wala At pang wag naman na sana discrimination. maka-experience Wag naman pa. sana. Oo. Kasi, yung ibang tao kasi, mga entitled na tao, feeling nila, bayad nila yung pagkatao ng agent. Di ba? Parang, meron ng uso, yung dati, pwede bang magtanong? Alam niyo ba yung na yun? Ma'am, yan ba yun si Ma'am? Teka, baka biglang i-play sa tech booth, di ba? Oo. Ma'am, pwede ba magtanong? Ma'am. Pero totoo ba, ganun talaga yung mga, hindi ba accent, pero ganun Oo. talaga yung how you deal with clients? Yes, since they have different accents, different locations din ng country. So kami yung parang nagsi-step up na ganito yung approach sa kanila. So lagi kaming may respect. So cares model yon to respect the client at all times. Tsaka na-apply ni Ma'am yung accent dito, di ba? Kahit sa interview. Hindi, sandali. So, di ba foreigners yung mga in-handle nyo? Sinong mga foreigners? Like US? USA and Canada. Canada. So like may specific accent talaga kayong ginagawa? Yes, halo-halo. Grabe. Pwede So, pong parinig kami ng sample. Sample. Oo, Ginagamit sample. yung Kunyari kami Okay po yung lang po. caller. Oo. Jello, ikaw mag-demonstrate. Ay, ang galing ng sound effects. Ring! Hindi dapat yung dong digi. Tininin, tininin. Hindi dapat yung dong digi digi di dong. Dong, digi, 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 dong. Ano, ringtone pala. Dong, digi, 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 dong. Ay. Hello? Hello? Hello, Pala may accent din ako. Ay, okay na din. Ay, nag-acting na ngayon. Ayan, Roleplay, ayan. Sandali, Ulit. ako magsasabi. Oh, lights, curtain, focus. Dami sinabi direct. 3, 2, Focus. 1. Ayun na. Action. Action. Dong, digi, 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 dong. Hello? Hello, good morning. This is ABC Company.
can I ask your first and last name, please? Hello, ma'am. So I would like to open an account for Sure. savings. All right. Sure. Thank you for that. May I ask if what is your last four digits of your phone number, please, so that I can send you a one-time passcode? Oh, 1234. All right. Would you like this to receive a text or call? I would like to receive a call. All right. All right. It's already been sent. Can you please know the 6 digits of the code, please? 0000. All right, perfect. I'm already here. So in regards of opening your savings account, I will just click this one and read this disclosure for you. All right. Since you want to open your account, can you please tell me your full name? Oh, I am... Sabi ko ba? Ay, okay lang. Pero ang galing. Uy, ang galing. Kabisado ng ano. Oo. So like merong script yan. Or like may format lang, like outline. Yes, pero sa pag na ano mo na siya, na-gets mo na yung process, kahit hindi mo na ibasahin yung script, like ano mo na lang, i-wholeheartedly mo na lang na i-remember. Parang muscle memory na din sa kanila eh. Di ba? Ang galing. Pag may biglang tawag, yun na yung Feeling ko ano nila, kayo na talagang response. nakikinig ako ng recorded call. ng Oo, isang ano. oo. Tapos ito rin, believe din ako. Si Jello. Ang bilis din sumagot. Ang bilis kasi ng signal. Oo, grabe. Hindi, tapos si Jello talagang ano siya, no? Acting mode. Oo, ang bilis sumagot. Pero hindi niya agad nasagot yung unang tanong, can I have your full name po? Sabi niya, I would like to open a bank account. Hindi sinagot yung unang tanong. Confidential daw. Kaya pala. Confidential. Pero ang galing nga. Pwede na rin to maging caller, ha? Oo. Pasabog Pero ka wait dyan. lang, may a-ask ako. Kasi I know someone na nag-work sa call center. Sa ano siya telco. Ano nga sasabihin ko sino siya? Sino yan? Ayun, Never mind. Hindi, pero yun nga. She works sa... Ano ba yan? She! Sorry, kilala ko. Sino yan? Hello po sa She ni Gabi. Sana manonood ka ngayon. Sana i-repost mo to Gabi ha, itong part na to para mapanood niya. Basta nagtatrabaho siya sa call center, tapos telco yung account niya. Di na nga ako mag-English. Na-pressure ka ba? Tapos pagtawag niya, lagi siyang minumura. Ay. Is that the same sa sa finance? Yes, I do get that a lot. Paano mo siya na-manage? Kasi yung sa akin, yung kakilala ko, Gumante. hindi, yung kakilala ko, parang hindi niya ma-take kasi kaya siya lumipat ng company. Kasi like every day, di ba, like, lagi ka mumurahin. Wala, kung ako yung baka ginantihan ko. Oo, di ba? Terminated na agad ako sa trabaho. So para First sa day, last kanya, Oo. so yun nga, para sa kanya, lumipat na siya ng company. So for you, since nakaka-experience ka nun, like ano yung mental state mo or like paano mo siya napaprocess? Kasi syempre ang hirap nun, lagi ka minumura, di ba? Ako kasi, kahit bagsakan na ako ng langit at lupa o ano man yan, lagi akong nagsusorry pa din kahit minumura na ako. So, in regards of my caller, nagsusorry pa din ako. Sorry, can you please repeat that again so that I could understand this truly? So, doon na sila nagsasalita and yung caller kasi, they're just, hindi naman totally angry, like they're just disappointed sa mismong sa mismong want nila, hindi sa mismong nakatanggap ng call. So, yun po yung mismong parang gap within the caller and the agent as well. So, ganun ba? Kasi di ba parang nasasabi talaga sila na parang you have to take things professionally. So, parang ganun din ba yung nangyayari? Parang, what's your take on that? Na parang, yun nga, parang, yung mga ganun, do you take it personally? Do you take it professionally? Or For me, since sanay na ako outside BPO industry, hindi naman totally sanay, I take it as professionally and a learning step process because naniniwala kasi ako sa everyday parang quote-unquoted ko before nung nasa teaching industry na everyday is a learning process. Bawat pagising mo, panibagong yugto ulit ng buhay mo. Sobrang quotable. lalim naman nun, ha? Oo. Bawat Di- pagising mo. Oo. Ano yun? Bagong yugto ng buhay. akala ko yung Ang lalim yugto yung nga Uy, Pero grabe sandali, naman. medyo mag-gear lang ako away from call center, no? Kasi sinasabi mo, di ba, like, yung industry mo dati, which is education, tama? So bakit May from transition. education, ba't ka nag-transition to call center? I want to step
outside of the education industry. Bago ako mag-step outside ng education industry, nagpaalam muna ako sa parents ko. Kasi since naniniwala pa rin kasi ako sa kasabihan ng mga approval of parents. So, para hindi magkaroon ng mga aberya in case of some calls, ganyan, nag-ask ako ng permission if pwede ba akong mag-step aside on that industry para naman mag-grow pa ako as an individual person. Aside lang sa pagtuturo, ito naman yung itry ko. Pero do you have plans on going back sa education, maging teacher? As of now, I do plan to take a different industry. Oh. Okay lang po ba i-share nyo kung anong industry or within BPO pa din? Honestly, alam na to ni Gabi. Share mo naman. I-share na sa... Huwag ka madamot. Actually, nakalimutan ko nga eh. Huwag ka madamot. Ang galing mo doon. Diba? Sige, share mo. Ayun, I'm planning to take a law. Yes. Wow. Yes, Oh my yes. God. Oo, Mga law Oo, school oo, buddies. oo. Yes. They actually na-discuss nga niya yan sa akin. Sana all. Ayan. Na-discuss nga niya yan sa akin na pinaplano niya na lumipat na nga ng industry to take up law. Kailan niyo po plan? Within this year or next Hindi few ko pa years? siya na-review. Siguro matagal-tagal pa. So parang mas ine-enjoy niyo po muna yung moment na nasa Yes. BPO industry kayo. Sa bagay. Kasi parang syempre, bago-bago lang din po kay 3 months, no? Oo. Sa industry. Ayan. Pero ang bilis na rin ng 3 months. Oo. Diba? naman. Oo. Going 3 months. Going 3 This months. 20. Parehas din pala kami. Ayun nga pa sabi, this 29. Ayan. Sa 29. Ayan, sa mga ka-office mate po ni Ruby, no? Hello, Wave 4. Ayan. Tsaka marami siyang industry na napasukan, na napuntahan. Di ba sabi niya nga, teacher siya, tapos may isa pang industry. Ano nga po yun kanina? Yes, yung corporate world. But that's a contractual project lang. Ang dami ko ding na-meet doon kasi all of us are girls doon. And then, yung iba nag-take a rest kasi iba yung fields na tinahak nila. Some of them are on the medicine field. Yung iba, field arts. And then yung isa, graphic design. Yun. Paano nagde-differ yun or kasi nagkaroon ng similarities yung tatlo mong Sa journey industry. po ba? Sa industry. Apo. Yung BPO industry po kasi malawak eh. So, hindi ko siya pwede pagkumparahin sa sa corpus, sa BPO. Kasi ang lawak, Incomparable. yes, ang lawak po talaga ng BPO. Like, ano po siya, huge difference po talaga. Kaya marami din siyang opportunity talaga na binibigay Oo. sa iba eh, no? Pero bago tayo move forward sa iba pang questions, nais po namin batiin si Marjorie Navarro. Good day, Miss Mar. everyone. Ayan, hi, Hello Ma'am po. Marge. Hi, Hello Miss po. Marge. At sa aking kaklase, Paul Bautista. Hello. Hi, Thank you so Paul. much. Hello. Siya yung Hello. nagsabi na ang galing daw natin. Sobrang daldal daw natin. Ay, Oh, talaga? Tinapos niya ang buong natin, episode Ay, talaga ba, 3. Paul? Oo, Ayaw mag-comment down thank you, below. Paul. Baka naman siya na yung susunod na sasalang dito. Ay, pwede. Hi, Paul. Oh, ikaw, nakakagala ka na from 13 to Pasay. Dito ka naman sa Bacoor. Oo, Ayan. yan, mag-guest ka dito ngayon sa Bacoor TV. Oo, ayan. He could be a good example. Oo. Atong maganda kay Paul, ano siya, more on sa tech naman siya. Technical. Oo, Pero good. next time na yan, kasi Next time. ngayon, si Miss Si Miss Ruby Ruby muna. muna talaga. Hindi, pero yun nga, no, speaking of dun sa experiences ni Ruby, no, it's just, magandang example para sa ating mga kabataan na nagve-venture out, no, Yes. advocating for themselves no, sa mga different workplaces, di ba? Nag-jump ka from education, tapos nag-corporate, then ngayon nasa call center, di Ay, ba? may question po pala. Kasi di ba usually sa mga hiring na BPO industry, kailangan na meron kang experience. Di ba po kayo, from education to BPO, paano po kayo natanggap kung wala po kayong prior experience Oo, sa yun nga. BPO? Ayun. Thank you dun sa question na yan. So, yung in regards of the interview, tinanong kasi ako before accepting that job kung babalik pa ako sa industry ng teaching. And I said honestly na hindi na po talaga since sinabi ko yung reasons na eto na po talaga yung nangyayari. And yung
nung interview na yon, hindi ko na feel na na-pressure ako. So parang na-feel ko na may kakwentuhan akong best friend. So that was first time na may naka-interview akong ganon. And sobrang natuwa lang ako sa kanya na may ganito palang interviewer na para ko siyang best friend. Parang si Gabby lang din pag nakakakwentuhan. So, ayun po, natutuwa lang siya na want din niya mag-take ng teacher, pero she will decide pa muna for like a few years about that. And she's happy na nag-try ako ng gantong venture. Yun. So what do you like about what you do now? About what I'm doing right now, ang dami kong nakikitang mga upgrading skills po na hindi ko siya naisip during my teaching and corporate journey. So parang it's a new journey sa akin na, ito kaya ko pala to. Itong bagay na to, hindi ko pala napansin before. Ganon. So parang na-hone po ng Na-hone BPO yung skills, industry ang yeah. Pero ano po, speaking of skills, ano po yung skill na na-develop nyo during sa timeline nyo ng pag-call center agent na talagang ikinapa-proud nyo po? Ano yung may pagmamalaki mong skill? Yung kinaka-proud ko po na skill is siguro yung pagiging humble and respectful talaga. Ayun talagang pinakakailangan no? Yes, yung character po ng isang tao. Kasi if may makakausap man kayo, whether it's a call or hindi man call, yun talaga yung importante pag nag-interact po ng tao. Wait lang, may question ako, no? Kasi since nasa na tayo, panibagong yugto ng digital age, paano mo na-apply or na-apply ba dun sa call center mo, pagiging sa finance, yung industry ng call center mo, yung AI, artificial intelligence? Meron ba siyang influence? Ang lalim naman ng Grabe. tanungan na yan. Bakit? Call center na tayo kayo, naging AI na yung ano. Hindi, totoo naman. Hindi kasi yung dun sa kakilala ko, yung sa kakilala ko, Kilala mo na yan? Sorry, yung parang connection, kilala ko to. Talagang gusto ko yung inaano niya talaga. Lahat ng mga Kinoconnect ano, niya. Oo. dami- Kilala ko to kasi umiba na yung Kilala mukha niyo niya. po? Pwede pa-splok naman. hindi kasi yung kakilala Ayun, ko nga, Hindi daw, hindi. hindi kasi yung kakilala ko nga, yun nga, nasa BPO industry din siya, tapos nasa moderation ng mga videos. For example, sa TikTok, Facebook, tumatawa, tinatawanan ako guys, so. Parang kilala niyo din. Sana. Pero yun nga, I want to ask kasi sila, gumagamit sila ng AI to filter out yung mga ganitong mga contents. How about sa BPO na finance yung focus? Do you still use, or do you use artificial intelligence? May AI kami, pero in regards of chatting lang, since may para din siyang Google search. So, instead na magsi-search kami, for example, how to look at recipe of adobo. So, instead na i-click na lang doon, tatanungin na lang si AI namin. So, yun yung knowledge AI base namin. Grabe, no? Yung finance, how to cook adobo. Example lang yun. Ay, akala ko talaga yun yung tanungan. Example lang po yun. Joke lang. Pero ayun na nga, speaking of that, pag-backtrack natin a bit na, how was your experience during the pandemic? Since it's a tough time for everyone. Oo. Thank you po dun. So, nung pandemic kasi, nag-stop po ako ng college days ko. So, meron akong gap year. And alam din to ni Gabby. Gulat din siya nun kasi akala niya tuloy-tuloy yung college years ko. Hindi ko masasabing nag-take ako ng gap year ng 1 year. Parang 10 months yata yun or malapit na mag 1 year. Inalisan ko kasi talaga yung B.Ed. And then, bumalik din na ulit ako sa pagiging B.Ed. So, from taking a rest, bumalik ulit ako doon. So, yun yung nangyari during pandemic days. Alam mo, natutunan ko dito, Hazel. Ano? Maraming alam si Gabby. Oo nga. Di ba sabi kasi ni Miss Ruby, di ba? Maraming alam si Gabby. Gabi, ano ba yung nalalaman Ano mo? mo nalalaman mo? Ano Share mo mo naman. nalalaman? Baka naman I-stalk pwedeng mo naman malaman yan, na. Gabby. Ano ba? Damot ha, Gabi. Gusto ko yung sa A few yun na moments natatandaan later. ko talaga. Alam ni Gabby lang. Gabi ah. Hindi, pero totoo kasi, like, matagal na kami magkaibigan ni
Ruby, no, for almost a decade na eh. 9 or 10 years. Grabe, parang kalahati na ng buhay mo talaga eh, no? Oo, kaya alam niya kung sino yung mga naging girlfriend ko. Ayun, no? baka pwede plus Pwede plus mo naman. Ano, sino po? Filter naman po, di ba? Ayan. Sino po yung Hindi, she na nag-work sa BPO? Tapos, hindi, sandali. Tapos yung may mga panahon din, nag-aaway din kami ni Ruby, nagkakatampuhan. Mga ilang months kami, hindi kami kuusap, yung mga ganon. So like, talagang friendship namin is matagal na. Diba? Yes. Pero baka naman pwede kayo mag-explore naman. Ayan, baka na po pwedeng pa-share. Pwede mo. Bawal. Ay. Unfiltered tayo. Sobrang unfiltered, di ba? Next time na yan. Nanonood pa siya Ganyan, dito. next So, time na pwede yan. po ba namin siyang i-invite kaya? Kasi kung next time naman daw pala. Sino? Sinong i-invite? Sino po ba? Yung Sino si tinutukoy she? Sino niya? si she? Oo, sino si she? God gave me Ayun. show me what's real. Wala. Aware ba siya? Wala. Anong aware? Sino si siya? Wala. Nakupomo ako dito. Di ba? Di man araw-araw na nakam. Ay, grabe. Direk, mamaya magre-relapse Direk, to. tingnan mo yung... Pag to, Direk, hindi Hindi, pero Hindi yun naman nga. sila. Since di ba nasa BPO ka, Ayun. Nako. since nasa BPO ka, kasi di ba gusto mo rin mag-law? Di ba nag-uusap tayo nun, na may mga friends ka na nagsasabi, mag-take up ka ng law kasi nga sa finance, di ba may mga nasasabi ka rin about batas. So like, yun ba yung naka-influence din sa'yo? Hindi. Nag-start yun nung college. Someone just said to me, actually 2 or 3 of them, na, Ruby, why not, mag-take ka ng law? Out of random lang. Like, nagchichikan kami. Tapos sabi ko, bakit? Tapos sabi niya, mag-take ka nun, parang, mas sa'yo yun, parang you have to take that step of the journey. So, hindi ako nakikinig. Tapos nakita ko ulit si Gabby, kasi nagka-misunderstanding kami ni Gabby for like, di ko na matandaan, if like 7 months, 8 months. Sungit talaga ni Gabi. Same reasoning sila, same statements. And then, sabi ko, sige, I'll try that. Tapos, na lang din ako, nagbabasa-basa as of now. Yun. Mayroon ako medyo controversial question. Okay, anong controversial Oo. yan? I'm sure magiging interesado din kayo dito. Oo. So parang, since nabanggit nyo din yan, she has a plan of being a law student, kung meron mang tsaka yung would you prioritize one over the other? Would you prioritize both at the same time? Paano kaya yun? Oo, ayun. Gandang tanong yun. Yes, thank you po dun sa question na yun. So, in regards of that, gusto ko yung may flowing pa din ako ng income. Like, hindi ako nagsistop lang sa isang matter lang. Kasi, nag-start na ako mag-work nung college Nagpa-part-time na po ako nun Working student na po pala Yes. kayo. So, sanay na po kayo sa pag-balance talaga ng Yes. life. Mahirap ba Grabe. maging working student? Oo. Honestly, hindi na, depende kasi sa work, pero nakaya ko naman siyang i-flexible kasi nagmakaawa talaga ako noon. Kung naalala ko noon nung college days ako, nagmakaawa ako sa register namin. Kung pwede, wag iyan na yung schedule ko kasi baka yung morning ko na pasok is maapektuhan itong work ko kasi yung work ko lang naman flexible. So tutor lang naman to pupunta sa house and then I will teach the kids kung ano man yung need nila. So in regards of that, naging okay naman yung register doon and then naging flexible naman yung mismong schedule ko po. Wow, kudos sa registrar na super Totoo naman. understanding, di ba? Mabait. And may consideration, di ba? Oo, yun yung maganda. Kasi kung sa iba yan, di nila Oo, mapagod. susungit pa. Kasi Oo. madalas nakikita ko sa sinehan, yung mga movie, ang nagsusungit yung registrar. Oo. Sarado na, bumalik ka na lang bukas. Oo nga, bakit ba masusungit kayong mga registrar? Oo, di ba? Buti yung sa amin, mabait. Oo. Hello po, Ang sir susungit. Bao. Ako Ayun. nangyari na yan sa akin eh. Yung magbabayad ako kasi nga nawala yung ID ko. Ayan. Magkano binayad mo? Masa 600. Ayun. Wala. Oo. Grabe. Ang Wala kailangan mo pa. pala doon, nung nagbayad ako, kailangan pala cash. Wala nga akong cash that time. So sabi ko, sige, tatry ko lang ulit kung pwedeng mga yung... Cashless. Oo, cashless o kaya mobile wallet. Ano mo sabi sa akin? Di mag-withdraw ka, sir. Hala. Yun.
Oo, Go kasi sungit-sungit. Aray ko. Bakit ba kayo masusungit? Ayan, nagalit. Ayan ang uso Ayan, ngayon. kunyari ma'am, meron po kayong caller na nirereklamo ang Oo registrar. Although, hindi po siya sa finance, pero paano nyo po i-handle yung Oo. rant niya, yung concern niya? Gabi, do the honors. Oh, ayan, Bakit acting, ako? roleplay, roleplay. Ikaw Kasi hindi naman. nga ako marunong mag-acting eh. Oh. Oh, sige. Oh, kunyari. Baka- Kunyari ikaw yung caller. Ay, Sige. magdigidong. Mag-ring ba? Ring, ring, Ay, ring. Ikaw na mag-ringtone. Magaling ka eh. Dong, digi, digi, digi. Tawang-tawa talaga ako. Ayan, Ayan pala. Ang bilis. binabash tayo ni Direk. Ang pangato ng ringtone natin. Grabe. Ayan, go. Caller. Hello? Ay, ba't parang galit din? Galit agad. Grabe. Galit ka ako, diba? Talo pa yung register. Ayan, kunyari po, galit ng iyong caller. Go. Oh, hello? Hello, thank you for calling ABC Company. May I know your first and last name, please? I want to magreklamo about this particular person. Oo, kasi nakakainis eh. So sorry to hear that for this inconvenience of yours, but rest assured, I will help you throughout this process. And Paano mo ako matutulungan? Yes, I will help you regarding with that, sir. So can I just ask what happened? If you could please explain it in a full details, Okay, please. kasi sinungitan ako nung jello. Ay, grabe talaga yung jello. Oo, live sa call out na register. bata. Sinungitan kasi ako nung jello ngayong hapon doon sa registrar. I don't know why. Ganyan ba dapat magtanong, ma'am? As register ako, di ba? Okay, in regards of that, I'm really sorry for this inconvenience, sir. Bakit ikaw yung nagsasorry? Yes, I do feel sorry for that because of what's happening on your end, and would you like to file a complaint regarding? Yes, I want to file a complaint. Ay, grabe. Nakakatakot. Itigil na natin itong roleplay na to. Pili ko totoo na yung galit Parang totoo na talaga yung Oh my galit. gosh, tama na. Kapaliwanag Yes, ako, ma'am. I want to file a... Sobrang galing. Parang totoong nangyari. Nag-file siya ng complaint. Ma'am, kailangan bang English? Hindi, Oo. alam niyo Naubusan ba, ako. may hugot talaga ako dyan sa mga registrar na Ayan, yan. ay, pagturo Hindi na. ko Lagyan alam ka. bakit ang sungit-sungit niyo. Ayan. Di ba? Like, yung pagano time na siya kasi eh. na yon, yung time kasi na yon, nung nagbabayad nga ako, dahil nga nawala nga yung ID ko, di ba, for replacement. Nag-smile pa ako dun sa lalaki. Sa lalaki naman ngayon. Lalaki naman. Oo, yung registrar. Sabi ko, hello po, good afternoon. Ayun, binigay ko yung slip, ganito, ganyan. Tapos yun nga sabi ko kasi, is it allowed na cashless? Nagtanong ka naman. Yes, nagtanong ako. Tapos sabi niya, hindi, cash. Ay, Oo, sungit. 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 Tapos, syempre hindi ako sumagot. Tapos sabi niya, sir, yung bayad. Sabi ko, wala po akong nasa... Cash, wala kang cash. Oo, nasa mobile wallet. Tapos yun nga, sabi niya, di mag-withdraw ka. Uy, grabe. Oo, sungit-sungit. Uy, pero parang ang laking school, hindi kaya ang online payment. Yun Grabe. nga. Ay, nako. Kuya. No, ayoko na i-mention. Oh, no comment kung anong school yun. Sorry. Oo. Nakikisali, hindi ko pala school yun. Pareho kami. Hindi ko pala school yun. Sorry. Hindi, pero totoo. Like, bakit ba ang susungit nyo? Di ba? Ang hirap. Next time mag-guest tayo ng register sa school. Oo. Ayan. Tatanungin ko talaga. Teka lang, Hazel. Meron pa ako gustong tanongin kay Gabi. Ano? Kung nanonood siya ngayon, si Oo. registrar. Kung yung register Anong gusto mo na yun? sabihin sa kanya? Oo. I-invite natin siya, ba't ang sungit niya? Ay, actually Ayan, nagagalit siya. may sasabihin lang ako. Actually, nakita ko pa siya sa campus. Nagkasulubong pa. Grabe yung tawa mo. Hindi, nagkasulubong pa kami. Tapos hindi naman niya ako nakita, pero sabi ko sa friend ko, ayun yung masungit na registrar. Oh. Tapos narinig ka pala, no? Ganun talaga po si Gab. I think hindi. Oo, grabe no. Galit Galit na na talaga to galit. unfiltered. Face to face na to. Nakakainis kasi. Ayan ako mo na Ganun. no. Hindi, may experience ba kayo na ganyan? Yung mga masusungit na registrar? Ako wala. Napunta na tayo sa registrar. Ako wala. Kasi, pero yung kaklase ko meron. Sabi ko, pag yan masungit ako sasagot dyan. Ganun kasi ako eh. Oo. So, feeling ko nararamdaman ng mga register na mas masungit ako sa kanila. So, hindi nila ako susungitan. Pero, naka-encounter ako niyan sa barangay namin. Sabi niya sa akin, nakita mo ba yung pangalan mo doon? Sabi ko, bakit? Saan ba nakapost? Ginanong. Sabi niya, sa Facebook, nakapin. Talaga? June 4 lang yan dito. Nasaan ba yung batch 1? Ginanong ko siya. Sabi niya, sige, tulungan kita. Biglang bumait. Bakit ba kayo masusungit? Diba? Diba?
Hindi, lalo na pag government. Dapat di kayo masungit. Di ba? Pero wait, ang gusto ko yung naging rant na natin tayo. Pero, teka lang guys, may guest tayo. May guest tayo. Sorry. Natala na buksunan doon. Ito kasi! Hindi po register si Miss Ruby, ah. Bakit ko ba na-mention yung register na yan? Sino po nag-ano niyang registrar na Naging yan? rant na natin. Oo, di ba naman yan? Sorry, Miss Ruby, you were It's saying. okay. Oo, hindi, pero pinapraise ko talaga yung mga nagko-call center. Oo. Kasi talaga grabe yung patience nila eh. Di ba? To take up yung mga tumatawag kasi na yung masusungit. pag-acting mo kanina, for sure may mas malala pa doon. Yung Oo. talagang hindi nahahayaan si agent magsalita, mag-explain na, ma'am, Oo. pwede kitang matulungan. Hindi, meron pa pagbumura. Diretso grievance na yan. May pagbumura pa sa agent. Oo. Para bang bayad ang buong pagkatao ng agent, Oo, di kaya ba? nga yung kakilala ko nga, di ba? Oo na. Marami na naman siya kakilala talaga. Paki-name drop na kasi yan. Kilala mo ba to? Kilala niya ba? Backstage. Tapos yun nga, di ba? Kilala niya ba? Yes or no? Yes or no? No. Hindi, yes pala, yes. Kilala ko. Meron na siya sa utak niya kung sino yon. Oo. Ayan, so nabawasan tayo ng viewers, Ayan. no? Kasi nag-rant tayo. Ngayon eh, sorry, baka puro register yung Yung pang-register yun na ano talaga. Lagot ka. Pasensya na po sa mga register. Hindi ko po nila lahat kayo ay masusungit. Pero since may ganyan tayong parang mga misconceptions Oo. about ano po yung pinaka unhinged na narinig yung misconception about your your job? beat. And ano yung gusto nyong patunayan na mali yun, iba yung nangyayari talaga? Well, nung naririnig ko yung word ng BPO na, pag BPO, ito lang yung status nila na, like for example, yung education or yung seasons of career. So, nung pagtapa ko ng BPO, kasi ang dami kong friends na galing BPO. Ang dami kong mga childhood friends na galing BPO. And also, yung mga naging kuya, ate ko, galing BPO. Kaya, nung nagsabi ako sa kanila, which is my childhood friend lang may alam nun, and also si Gabby, gulat sila kasi lahat sila galing sa telco. Oo. Yun nga yung kakilala kong telco, yun, di ba? Oo So, na, yung kakilala mo kasi. Ano meron sa kanya at lagi mo siya naaalala? Relax. I-guess natin siya ha. yung that person has a special place in my heart. Ayun! O yan, para Saan ba yan? matapos na. Ngunit sa Ayan. Ang tanong mo kung saan? Sa aorta ba? Sa superior vena cava ba? Oh, ay, grabe naman. May scientific term pa siya. Oh. Basta ako sa Basta nasa puso ko. Sa puso. Basta nasa puso hindi ko. man Ayun. araw ng nakamati. Pero how was it, parang since you work mo nga, di ba, karaniwan sa mga tao ngayon, they work 9 to 5, 8 to 5. So parang, how do you adjust to that kind of schedule knowing that 11:30 to 8 a.m. ka? At first po, mahirap kasi may transition. Pero in the longer process or sa mismong gitna ng process, nagigets na yung mismong parang flow, like sa pag 8:30, kakain ka muna or pwedeng mag-oatmeal ka na lang kasi ang dami mo na ding nakain sa nung madaling araw. Kasi yung lunchtime namin, umabot na ng 3 a.m. or 4 a.m. Minsan, 2 a.m. Depende pa po yun sa schedule. So, in regards of that, sleep, tulog. Yun. So, for example, today is your day off, di ba? Yeah, Sabi mo sa akin RD. kanina sa backstage. So yan, pag day off mo, tulog ka lang magdamag. Ay, hindi. Kasi ako na tao outgoing person. So, imbis na matulog, gusto kong gumalaw-galaw yung mga, yung mga bodies ko. Like, lalakad ako or yayay ko yung partner ko na, tara, lakad lang tayo dyan sa Venice or BGC. So, Mag-stroll Ay, lang. grabe naman Grabe talaga. yung lalakad Dating lang sa vocation sa nila. BGC. Tara, lakad tayo. Oo. May partner. Oo, grabe. Kaya nga, love, di ba? Love. Ayan. So, doon nyo po pala minamantin yung healthy lifestyle nyo talaga sa pagiging active. Yes po, and also foods. Kasi foodie kami ng
partner ko. Tama yan, no, actually, di ba? Since iba na kasi yung body clock nyo, kailangan talaga kumakain para hindi kayo maubusan ng Yes. nutrients sa katawan. And also vitamins. Oo. Talagang there are a healthy couple. Healthy Gano'n couple ka-healthy? sila. Healthy couple. Oo. Di ba no, Gabi? They are a healthy Pero si couple. Gabi naghanap ng healthy relationship. Oo. Looking for. So, kamusta naman kayo ni Dominic? Gusto ko yung biglang ano. Oo. So, kamusta Oo. naman? Si Dominic yung boyfriend ni Ruby. Ayun. Ayan. Hindi niya kami Gusto ko Hindi niya yung kami na-mention yung pangalan. name drop talaga. Nauna na siya. Sorry. Teka lang. Jowa mo, ti. Hindi, we're good friends. We're good friends. Kilala niya Ayan. din kasi. Oo, Hi, hello Dom. Dominic. Ayan. Hinahanap ka po ni Jella, ba't daw po hindi kayo sumama? Kasama Oo. daw po sana kayo interviewin. Oo. Sayang. Oo. Pero kamusta naman kayo? We're good. May times lang na may misunderstanding. Pero, para lang kaming away bata lang. So, para kaming aso't pusa lang na, eto, wag tayong bibili niyan. Pero, binili niya or binili ko. How do you deal with those misunderstandings? Kasi, kung ako panay sorry, siya panay tanong na, bakit ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan. Sweet. Ano pala to? Yung supportive, yung ano sa TikTok, yung Oo, ano? supportive, Angry. disappointed, Disappointed. ganon, sarcastic. Ba't ka nagagalit? Pero ano Hindi mo bang naman love kasalanan. language? Bakit ka nagagalit? Hindi mo naman kasalanan. Bakit ka nagagalit? Anong kasalanan? Oo, di ba? Okay. Pero anong love language nyo? Love language namin, ano bang love language namin? Ang dami kasi. Madami Feeling sila. ko po, Oo. based sa kwento niyo kanina, words of affirmation. Kasi di ba po, mahilig kayong mag-open up sa isa't isa and very vocal kayo na kapag Yes. may kailangan gawin, yun. Feeling ko words Tsaka of quality time affirmation. sa Venice. Oo. Oo. Maganda And yung, quality time nga. maganda yung ganyan nga, di ba? Yung nag-uusap. Ano si tips to ni Gabi? Parang kay Gabi talaga yung episode. Gabi, Tips to ni Gabi, kaya na-maintain ko lang siya. Ikaw naman, Hazel. Kamusta? napunta sa akin. Nakatulog. Ay, nakatulog. Ay, nakatulog. Hindi, pero hindi. Kasi kayong dalawa nasa relationship. Di ba? So, siya natanong ko na yung love language nila. Oo. Kayo nung boyfriend mo. Ako, ayan, sige. Yung cut. Kayo din. Ako, kung yung gusto kong ma-receive is quality time. Ang pagbibigay ko, acts of service talaga. Acts of service. Serbisyo publiko. Oo, Serbisyo. diba? Kaya nga ako nandito dahil sa Bacoor, Sa Bacoor. at home ka dito. Oh! Naisingit. O, diba? O, ikaw naman. Love language ko? Quality time. Eh, yung partner mo? Ikaw, Jen. God give me you to show me what's real. Ano ba yan? Uy, wag ka nga mag-out of frame. Ay, sorry. Aalis talaga ako dito. Hindi ba giving gifts? O yun! Nilaglag ka. Sorry. Lag. Sino po yan? Siya o yung partner niya? Sino? Siya. Siya. More than giving Yun gifts naman si pala. Gabi. Teka lang, namamawi si Gabi. Parang nakatsin. Actually, hine-help ko pa yan na maghanap ng mga Jowa. gifts or records. Kaya Kung ano ba daw. Jowa yung Kung ano ba daw yung mga forte ng mga girls. Ayan. Ano po yung pinaka-best gift na itulong mo kay Gabi? Yung parang nagustuhan talaga nung girl. Ayan. Dapat ko bang sabihin? Huwag ka lang, Hazel. You have to focus on our guest muna. Hindi, Kay Miss Ruby. Si Miss Ruby naman sa salita. Sige, Miss Ruby, ilaglag mo na to. May oras ba tayo, Miss Nung Ruby? bumili kami ng bookstore, Kailan yan? Ang tagal na ata niyan. parang natawa na lang siya doon. Ay, Yun yung mahal niyang in-spend. Ay, grabe. Oo, halata. Kung ganun willing siya mag-spend ng mahal, malamang sa malamang, giving gifts nga talaga. Sa halagang. O, ikaw. Ikaw, Jello. Wala po ako. O, yan. O, ikaw, Jello. O, di ba nagagalit na? O, ano daw sa'yo? Love language mo. More on quality time yung gusto ko eh. Para at least, di ba? Hindi naman sapat na virtual lang mo lang nakakausap, kung ano. Kailangan meron hindi ka interaction talaga ng face-to-face, di ba? So, ibig sabihin, gusto mo rin may physical touch na Kasi kung gusto mong may Mas face-to-face. mas affirmation, depende rin sa magiging Tsaka, di ba, mas gusto ko rin yung magbibigay din. Parang both So, ends. parang nagbibigay. lahat ng love language gusto niya. Pero mas quality time talaga. Kung Quality time. top of mind. Parang gusto mo talaga yung nafe-feel mo yung presence Oo. niya. Oo naman.
Nice. Kaya dapat mag-ano kayo na medyo, hindi mo sa advice, pero dapat yung talagang mas malapit lang sa inyo. Para kung time So for hindi each ka other. pang LDR. Wait lang, bakit ganun yung ngiti niya? Parang may naaalala siya. Dapat mas Sino? malapit talaga sa'yo. Sino? Yung ngiti niya, tinan mo. May ngiti ba ako? Ayun, iba yung Ay, ngiti mo. Oo. Iba yung ngiti Ay, na mukhang Teka meron lang, na ata kaya special nga, someone si meron ba? Jello. Showbiz answer. Ay, meron. Parang si Karil lang, ngumiti lang. Parang iba ata yung take, iba ata yung ano na. Ayan, total nag-uusap na rin tayo about love life. Anong advice mo? Sa mga Love life. Oo. Sorry, Ano ang love advice mo, for example, sa mga sawi? Bakit napunta doon yung usapan, Gabi? Teka lang, gusto mo pa Gabi malaman muna kung paano sila nagkakilala ni... Alam mo, Gabi, Diba? yung mga tanong, i-PM mo na lang kay Miss Ruby. Kaya niya sagutin yan sa'yo. At saka, dapat muna alam natin yung story nila love. Sige. Bago tayo humantong Bago sa tayo love mag- advice. Ano po ba kayo? Like college sweetheart? College Oo, paano kayo nag-meet? Oo, yan. Ano kasi ako since outgoing, lagi ako nag-visit ng mga local cafe shop. Organic Foodie talaga siya. encounter. So, ayan, yung lahat ng local cafe shops, na-visit ko na yun, yung Alabang, Las Piñas, and Taft, Manila. So, yung partner ko, coincidentally, yung favorite coffee shop ko doon, which is malapit lang din, at doon kami nag-meet. So, parang second time or third time kami nag-meet sa coffee shop. Ayun. So, parang organic may game, yes. Pero first time na nakita ka niya, parang na-mesmerize siya or parang ilang ano pa? Hindi. Ano pa yun? Naghingi siya ng Instagram ko. Oh. Ayun. Di ba yung sa mga tissue, yung sa mga organic encounter Oo. sa ano? Akala ko sa Jollibee lang nangyayari yun. Jollibee commercial. Nangyayari. Ay, actually, in real talaga, life pala. maganda kakwentuhan to si Ruby kasi ang ganda nung love story nila. Oo, Na talagang organic. Grabe, parang may pinaghuhugutan ka talaga. Tapos yun nga. Ay, yun, after nung Instagram, so, nag-chat kami kasi Taguig pa siya, tapos Las Piñas ako. So, hindi, pa lang ako nun paalis pa lang ako ng teaching world. So, after nun, nagkaroon kami ng first date, which is skating, yan, sa MOA. Wow, first date ice skating. Tsaka gitna ng Las Piñas at Taguig mo. Oo. Layo Meet nun. halfway talaga dapat. Oo, diba? saan kayo nag-meet halfway? Before, Oo. MOA. MOA. Eh talaga ang pambansang MOA. sa MOA. Pero meron pala akong tanong, love life aside muna tayo ulit. Parang how did you adjust, di ba from the corporate world na 8 to 5 ba kayo doon? Or 9 to... Okay lang. Sa corporate Apo. world. Yes, 8 a.m. to 5 p.m. Nag-a-adjust ka dun sa work mo ngayon sa BPO, sa sleep, ganun ba yun? Or... Yes, kasi, hindi naman nag-adjust kasi ako, night owler ako. So, yung parents ko nag-worry na sa akin, like, nung nag-teaching, bakit gising ka pa ng 4 a.m.? May pasok ka pa ng Ayun, 6 napagalitan. a.m. So, yun yung during teaching industry ko. Kaya, ngayon, lang ako, parang, nag-adjust lang ako ng sleeping schedule, which is sanay talaga kasi night owler. Yan yung ano ko. So mas accustomed na yung sa parang Yung body work niya ng talaga, body oo. clock niya. Yes, in-adjust ko lang siya sa pagtulog kasi pag wala akong tulog, let's say like pagod na pagod talaga ako. For example, like nagbibigay kami ng partner ko, wala, borlogs na. Tulog na. Kasi kanina pa yung partner, Oo. sana. Wow, sana. Siya na yung nagsarili sound effects. Pero grabe din kasi yung buhay sa call center because it's a fast, ever-growing Oo. industry. Kasi talagang manpower talaga yung serbisyo talaga dyan, di ba? Parang kailangan ng mga gantong industry to at least promote the global market. Parang maging mas globally competitive talaga yung bansa And it's natin. part of globalization. Yes. Oh, pero, Di ba may ibang tao na parang hindi talaga nakakatagal sa BPO industry dahil nga sabi nila toxic daw. Sa tingin niyo po, ano po yung
sa like from based on na-observe niyo, ano po yung pinaka-reason bakit kaya may ibang tao na hindi nakakatagal sa industry? Ako nakikinig yung mga ano niya. I think it really matters yung environment. Mahalaga talaga na may healthy environment, Yes. diba? Yun yung word people mouths ng iba na environment po talaga yung kailangan. Kasi 'di ba sa mga movie din po, parang nakikita ko, like yung depiction nila pag call center agent ka, yung iba nagyoyosi kasi yun yung pampatawid gutom nila, yung stress. May mga ganun po ba talagang nangyayari in real life? Yes, pero yung iba po, katulad namin, parang nagpupunta na lang kami ng game room or parang kut-kute na lang. Like yung may mga snacks sa gilid, like gummies, ganon. So talagang dahil sa stress mo, may kailangan talagang may kinukut-kut, may ano. At Or like natutunan tayo. oranges, ganon. May natutunan tayo, may game room sila. Ay, bongga, Diba? no? May, Alam, parang gusto, may kutkutin na mga parang gusto mo na rin video. arcade. Kung na lang mag-video kay tayo dito. Oo. KTV tayo. Pero at least, di ba, from all the stress na hinahandle nyo sa pag-handle ng mga clients, may time din kayo for leisure Oo. while at work, di ba? Yes. Basta iba-balance lang and babalik pa rin sa work. How do you find the time to de-stress naman? Oh. Yun. Ayun. Taray na mga wordings Oo na ito nga, eh. ano, Accustomed, distress. distress. Spell. Bacorenya damsel. Oh, spell daw muna. Spell distress. D-E. Tapos hyphen. Oh. O sige, yun nga. Ayun. Yung distress ko kasi, pagkain. So, hindi naman ako nagsistress eating. Pero, yung partner ko kasi natatawa lang sa akin, like, love, try natin tong pagkain sa TAF. Masarap daw to, parang 60 pesos lang. Naku, hindi natin pwedeng i-mention yan dito. No, sponsoran nyo muna Sponsor kami. mo. Bago yan. Yun, yung mga gano'n. Like, if may bagong combo meal, kung sa Cubao man yan, Manila, or Alabang, pupuntahan namin. Ng gano'n. Ooh, so talagang ano kayo, no? Ang ganda nung bond nyo. Tapos talaga nagpo-food trip kayo. Ayan na may entry na siya doon sa TikTok trend niya na 5 things that are worth your money. Di ba may ganun? Oo. Oo, yung mga nakita mo yung Ganon. TikTok trend ba yan? 60 pesos na 60 combo pe- meal sa TAF. Ganon. Sige. Anong marerecommend mo? Madaming, yung mostly na pinupunta namin is Binondo. Ooh. So, lahat ng pasikot-sikot sa Binondo, alam na namin yung kainan na masarap talaga and recommended. Wow, Chat po nice. kita mamaya, pwedeng pahingi Pareko. recommendation. Oo, Sama, pareko, diba? no? Tayong tatlo punta tayo doon. Ay, Isama na yung buong back or TV na yan. Oo. Ay, yan, direct. Sama na yan. Lahat tayo, sama-sama tayo. Pupunta tayo ng Binondo. Kung kailan. Oo, matagal pa po yun. Alam ka namang walang katapusan. At saka I think Oo. dapat sa partner ni Miss Ruby tayo mag-ano kasi marami siya atang alam. Oo. Siya din nag-record sa Oo, ayan. Pero grabe din yun, yung call center talaga, it saved a lot of people. Oo naman, di ba? And actually, mostly nung mga nasa age group natin, doon pumapasok Yun yung muna. stepping stone talaga nila. To get Experience. Oo. Tapos, yun nga, yung credits. Tsaka kasing flexibility talaga sa work schedule, yun nakakatulong sa kanya. Katulad na Oo. nung binanggit ni Miss Ruby, nakatulong yun nung nag-working student siya. Yes. Kasi kahit sa school din namin nakakatuwa kasi parang parte po yun ng ano namin. Hindi na siya kailangan ilapit sa registrar. Ikaw mamimili na schedule mula na kapag working student ka. So talagang may opportunity. So yun yung napakagandang parte sa pag ng schedule sa school namin. Ayun. And di ba nga nasasabi na nila, di ba? Ay, parang di ko ata pwedeng sabihin dito yung name ng BPO. Wag na, Pero di ba wag. parang University of Blanc? Kasi Ah. nga, ang daming mga kabataan na nandoon. Ah. Pero yun nga, for me on the other side, hindi rin siya okay na like sa ating age, dun yung unang bagsak sa BPO. Bakit? Bakit for you? Ano? I think although I respect the job, no? Kasi napaka-importante niyan yung tumutulong sa atin sa mga need na gawain, tapos yung mga problema. Pero kasi, for example, you're a graduate ng communication. Tapos pupunta ka lang BPO, o kaya you're a graduate of medicine.
or something related sa field na yon, tapos doon ka mapupunta, di ba? So like, siguro it's something that government dapat i-address, no? Na Yes. magkaroon ng more employment sa ating mga kabataan. Oo. And also, magandang initiative siguro yon para sa ating mga policy makers, no? Sa local government, Na magkaroon ng initiatives. o kaya sa national government na magkaroon ng mga opportunities sa kabataan, no, na I mean, hindi ko binibelittle yung Yes, trabaho ng BPO, but hindi dapat doon yung punta ng lahat. Punta. Oo, dapat meron ding opportunities from other areas or other fields, no? Kasi yun nangyayari, 'di ba? Mataas yung underemployment. Underemployment is yung graduate ka ng isang program pero hindi naman yun yung job mo right Yes. now. Tsaka sa mga postgrad din, mahirap din makahanap kagad ng work na inline. Or minsan, Oo. we will call you, we will email you instead. Yun yung Ganun mga talagang feeling ko struggle talaga pag adulting na eh. Yun yung sabihin na please wait na lang sa call, tawagan ka namin. Ending wala din. I think that's part of adulting horrors talaga. Oo. Pero yun yung sana mabago ng mga ng mga HR. And marami ko nababasa na parang alam mo yung sabihin tatawag, ganito ganyan. Tapos biglang tatawag, wala man ng text message. Oo. Sana man lang, parang Heads heads up. up man Oo. lang, di ba? Kasi especially sa time natin ngayon, mahirap sumagot ng unknown call numbers. Oo. Di ba? So, ayun, sana sa mga HR natin dyan, matuto po tayong kahit short message na hi, this is from ganito ganyang company. Are you available to call right now? Di ba? Mga ganun. Sa company nila, ABC company. ABC Company. Doon po sa ABC Company, very naman. Based din po sa sabi nyo, yung HR nyo po doon, yung recruiter nyo, very, naman siya, alam mo yung parang maanong Giving kasama. naman, Oo, oo. di ba? Ay, meron pala akong tanong din kay Miss Ruby. Sabi niya, parang nasabi niya kanina yung honing skills, 'di ba? Sabi mo kanina. Parang anong tingin mo yung mga parang skills na na-develop mo na parang kaya ko pala to doon sa BPO na parang hindi mo na-unleash nung nasa Yung nung parang teacher ka pa. meron ka na, innate Oo. na sa'yo. Innate na sa'yo, pero mas nahasa or parang mas Oo, yes. na-strengthenan. Yung pagta-type sa keyboard. Na walang tinginan. Oo, kasi yung partner ko, IT yung industry niya. Sorry, i-relate ko lang doon. Tapos, lagi kami nag-warrior keyboard. Like, kung sino yung mataas dito, siya yung manilibre. Lagi akong talo. Hala, may naalala na naman. Ayun! Sino ba yan? Si BPO girly? Tapos yun nga. Meron siya eh. Ayun, kung sino nga yung talo, siya yung manilibre. Yung dumating na, sige, try ulit natin to na maglaro yung keyboard warrior, monkey keyboard yata. Kung sino yung mas mabilis, no? Yes, and lagi na kaming pantay. So wala nang libre doon. Like, ay, madaya ka, may secret ka na ganito, no? Gumagano na siya. Pero yun yung gusto kong skill talaga na matutunan. Yung hindi ko na need tumingin sa keyboard ko. Tapos walang Tuloy-tuloy. typo. Oo. Pero alam mo medyo naman, ang medyo hirap nun. mabagal pa ako. Siguro dahil sa nails ko din. Alam mo na yung Oo. QWERTY, di ba? QWERTY AS, di ba? Kinabisado na, oh. Hindi, dapat part din kasi tinatanong kasi sa mga game show yan. Minsan. Yung hindi ko kabisado actually. QWERTY AS. Manipulate ng computer. Malay mo, ma-interview natin dito, di ba? Kasi sa IT. Tsaka speaking of partner, okay lang po bang itanong Ano ba namin yan? kung Ba't ano iba yung... naman yung Ano ba topic yung tanong natin natin? dati? Parang gustong ibalik na doon yung mga BPOs sa Amerika, di ba? Kasi currently, India and the Philippines yung madaming BPOs, Di ba? Nagko-compete yan both, sa BPO industry. Do you find it parang yung job security nyo is not that certain in the next 5 to 10 years since, di ba, may AI na, and at the same time, may urges from America to bring back itong mga BPO industry doon sa kanilang mga doon sa Amerika. Headquarters. Oo. Honestly, lahat kami aware. Like, hindi lang kami na employee. Lahat kami na kabilang doon sa production namin. And yung mga nakakausap naming clients, ayaw nila na mangyari yon. Kasi sa kanila na mismo nanggagaling na sana yung nakakausap namin, tao pa din. Kasi minsan napagkakamalan din kaming AI, which is, yes, we are really human. Meron din silang test sa amin na kung human ba kami. Grabe ka. Sa call may ganun ano pala. ba yan? Yung piniprint. Oh. Paano po nila bine-verify na human kayo? So, nagtatanong lang siya na, are you sure you're a human? So, pag inulit-ulit
Okay, this is human person. I am not a robot. Pero kasi totoo naman po, kapag AI, hindi naman talaga lagi na-address yung concern eh. Kasi kung ano lang yung sa system nila, Nakaprogram. yung nakaprogram na Oo. system, yun lang Yun na yung mga yung address. Yes, diba? tama. Oo. Kasi dun sa Cash G na app, kapag dediretso ka sa AI, tapos syempre napafrustrate ka na kasi hindi naman niya nasasagot talaga yung yung Oo, concern yung mo eh. inquiry mo. Oo, ang tagal pang mabigyan ka ng taong agent na makakatulong sa'yo, Oo. di ba? Tsaka sobrang parang ang dami ding nabibigyan ng pagkakataon yung BPO sa mga papaano pa lang din ng mga tao, di ba? Parang kung gusto talaga nila pwede sila mag-resort to BPO, parang ganun yung parang fallback din nila minsan. Pero not all times. Speaking of that po, ano po kaya yung ma-advise nyo sa mga planong mag-BPO industry as their stepping Yeah. stone or Oo. yun talaga yung gusto nilang career path? At sa mga gustong mag-take ng BPO or nagbabalak, huwag kayong matakot. Take that risk. So sabi alam ko, nasa kanta yan ni Taylor Swift. Ay! Nako, Kanta ni Taylor Swift. Tininership to tayo. Nasa kanta niya yan, nakalimutan ko lang yung title. Take that risk, whether takot ka man or afraid ka right now. I-master mo lang, like, mag-try ka lang na interview and then malay natin on the next year, pasado ka na, on this next year, ma-feel mo na want mo na yun. Tsaka nagulat ako, nagki-Filipino pala si Taylor Swift. Oo. At Take that risk naging guest and- natin siya. Oo. Di ba? Grabe, Taylor Swift, maraming salamat sa time Take that mo. risk, kaya mo yan. Oo. Balik ako, kinasal ka na daw. Ay, iba pala yun, iba pala. Totoo siya. Yung totoong Taylor Swift. kinasal. Totoo ba? Totoo ba? Ay, sorry. Huwag tayo dyan sa mga usapang kasal-kasal. Parang Ba't bigyan na tayo? mo ba? Parang sobrang hurt na hurt siya. Sino bang Ikaw na nanakit nahimik. sa'yo, ha? Ayun. Hala. Parang Wow. inalok yata. Ay, joke. Ayun. Direct, pag to talaga, may uhog na mamaya. Nako, sinasabi ko na talaga. Alis na ako. Ayan, oh. Pero, oo. Sige. Sa mga kabataan naman na gustong mag-explore na parang at loss pa sila ngayon sa gusto nilang tahakin, anong gusto mong sabihin po sa kanila? Na want mag-take ng BPO po ba? Hindi in general, parang at loss pa sila ngayon kung ano talaga yung career path. Since kasi di ba nag-transition ka from education, tas nag-corporate, and Then, then BPO. Ang dami niyo pong, tinalay na fields. Oo. di ba? Yes. What's your advice? Nung 18 kasi ako, nagbalak talaga ako mag-apply ng BPO, which is senior high ako noon. Like, kusa lang yung pa ako na bumisita lang ng Alabang North and mag-try lang nito. Ayun, try lang kayo ng gusto ninyong field. Kapag hindi nyo pa na-feel, whether na-overwhelm man kayo, na nakapasa, it's okay. Maybe in the next future or in the next year or 2 years, ma-feel nyo na, then wag nyong i-lose yung opportunity na yun kasi malay natin that opportunity will be a good environment for you or it will be good for you. Hala, heartwarming yung Oo. sinabi. Grabe, no? Napaka... Siguro natamaan yung last year self ko kasi ganun din yung kaya ko natanong yun kasi parang gusto ko siyang tanungin sa last year self ko. Bakit? Oo. Kasi- What happened ba? As for another episode, pero the gist of For the other episode. the gist of it is parang medyo naghanap pa rin ako ng trabaho last year. So parang gusto ko talaga mag-aspire to be in a ganitong industry pero di ko alam kung paano ako makakapunta doon sa ganito. Pero 1 year akong kumbaga at loss din kung ano bang tatanggap sa akin, sino ba tatanggap sa akin. But now, mas naliliwanagan na yun ako. So bago tayo mag-move forward dyan, no, yung sa postgraduate transition, no, Yes. batiin muna natin yung si Sir Butch. Ayan, nanonood po Sir siya. Butch. Hello, Sir Butch. Hi, Sir Butch. Namiss ka na po Oo. namin. Hello po. Ayan. Hello. Ingat po kayo dyan and hope na maging okay na po ang lahat. Yes. So, So, see you we'll see you next next week. week. Yes, Diba? we'll see you next week, sir. Oo. At another, nasabi sa atin, ang running time natin ngayon, 1 hour and 14 minutes. So, ang dami natin pinag-uusapan na kung ano-ano. Oh my gosh. Diba? Ayun, so balik tayo dun At sa topic. tama, makabuluhan ng ating pinag-uusapan. Oo. Diba? So balik tayo dun sa topic na since kayo kasing dalawa, nagkaka-graduate na kayo. Kami kasi ni Hazel, pag-graduate pa lang eh. Graduating. Graduating. Waiting talaga. Oo. Ganon. So anong
advice nyo sa mga nanonood Sa amin, sa oo. atin, sa amin, na nagkakaroon pa ng mga agam-agam? Ay, wait lang. Agam-agam! Wait lang. May bago niyo po sagutin niya. Ano pong masasuggest nyo kapag ka-graduate, mag-apply na ba agad? Or pahinga Oo. muna? Honestly, yung partner ko, nagtaka siya, bakit nung nakagraduate ka, hindi ka nagpahinga? Hindi kasi ako nagpahinga. Like, pagka-graduate ko, sabak na tayo sa work. Ganon. So, siya kasi, sa end niya, nag-take siya ng rest. Ako kasi hindi. So, parang sabi ko, ano ba yung rest? Kasi, nag-working student na ako ng third year, and then, nag-graduate na ako, and then, nag-try ako nitong teaching. So, nung nagsabi siya na, try mo kaya mag-take ng rest. Kaya, doon ko na-try yung corporate world. And then, take ulit ako ng rest. Pero yung rest ko na yun, hindi katulad niya na 1 year. Yung rest ko parang 5 months. Sige, sama ka tayo. After that, Pero 3 matagal months. din po yun, 5 months. Oo. Oo, So, matagal. kayo po, masasuggest nyo talaga na mag-rest muna. Yes. Don't overwhelm yourself. Like, if nafe-feel nyong, gusto ko nang sumabak sa industry, like maging zoologist ako after ko makagrad kasi nasa ganito yung course ko. Take time to assess yourself na pahinga muna ako ng 1 year or kaya 5 months tapos try ko na mag-interview. Yung ganun. Ang ganda din, parang rest is self-care din. Oo, Yes. tama. Pero paano po yun? Parang paano nyo, di ba since hindi kayo nagkaroon ng gap year na nagtrabaho ka kagad, paano mo naman secure talaga na parang andun pa rin yung self-care at self-love sa sarili mo? Nung nag-take ako ng work after grad, tama ba? Hindi, after nun, parang kumbaga, Like yung nagpahinga ako, yun ba? parang ganun. Yung parang Okay. sa So, nung nag-take ako ng pahinga, sobrang saya ko nun. Kasi hindi ko talaga alam yung word ng rest. Yung partner ko may alam nun. Kasi sabi niya, parang hindi mo na-try mag-take ng rest. Kasi ang alam mo lang, work tayo. Work. Parang yun na po yung naging pahinga na talaga yung Yes. work. Tama. Pero ito nga, gusto kong i-ask to. Sa inyong dalawa, Jello tapos Ruby, since kasi kayo yung gumraduate na kagaya na sabi ko Yes, kanina. Tapos kami ni Hazel kasi graduating. So baka may mga nanonood din sa atin. Na na mga graduating din po graduating dyan. din. Anong advice nyo sa mga Tulad amin, sa amin. na nagda-doubt pa sa kanilang mga career? Yes, Na walang oo. plano. That's okay. Take time to see the world, touch the grass. Wow. Yun. And hinga-hinga din. Like, ano ba yung sa akin? Kung gusto mo lang like mag-chill, then mag-take ka lang ng chill. Like, kung 5 months. Kung gusto mong mag-part-time, go, take it lang. Oo. How about you, Jello? ako naman, di ako informed na ako din pala yung guest nyo. Special ano naman. Hindi, pero syempre kasi, di ba? Oo. Tsaka ano naman sa akin, same as hers na parang kailangan mo rin ng breather minsan. Breather na to the point na parang calm space, calm mind. You have to at least bago ka maghanap ng trabaho or bago ka kailangan mo ng at peace ka muna. And naniniwala din kasi ako na parang I don't think if it works for you pero I think social media lingo siya ngayon. It's the law of manifestation. Yeah. When you really aspire or dream about something, you have to at least hindi man work hard very but at least gusto mo talaga yun, parang i-achieve mo talaga yun kung ano gusto mong parang sa mga aspiring na kabataan ngayon na parang pag-graduate pa lang or parang feeling nila at lost pa sila sa nangyari ngayon, parang my piece of advice is just wait for the right timing. And last year nagmumukmuk talaga ako dito sa nangyayari na to. Parang last year countless times akong umiyak, countless times akong nakaranas na parang is this really my end na but then hindi man saging nire-romanticize ko, pero dumating talaga siya in a specific time na parang mas handa na ako, mas equipped na ako. Ayan. So, para sa kanila, buhay ID karera. Sabi nga ng Oo. Sabi ng Ayun. Oo.
Ay, akala ko yun yung tumutog. Akala ko din. Akala ko rin eh. Oo. Kaya ako biglang huminto eh. Sabi ko, At saka, Ang galing naman nila, si, Direk. updated si Direk. Oo, galing. Akala ko pero ang ganda nung sinabi ni Jello tapos ni Ruby, no, na wag niyong i-push agad yung sarili niyo, no, to... Kasi may perfect timing oh, for may that. perfect timing. Don't settle for what ifs. Parang, what if pinursue ko yung ganito? If kaya naman, and feasible naman, Attain it Attain talaga, it. di ba? kung ano naman. Yes, kasi to add that, at the end of the day, once you grow up, parang ilulook back mo tapos i-share mo sa mga anak mo or grandkids mo na, ay, ito hindi ako nagsisi na tinake ko to. Oo. Yun yung magandang wisdom na share mo sa mga susunod na ano. Ito, hindi ko ni-regret ang decision kong to, mga ganon, di ba? You did it your way. Oo. So sa atin, Gabi, di ba nga sabi nila na parang kung gusto mag-part-time, sige go. Oo. As of the moment, yun ang ginagawa natin, di ba? While Yes. graduating. Oo. Ito, tayo ay intern ng Bacoor Oo, TV, Bacoor TV. di ba? Yes. And at the same time, we're building our career path, di ba? Sa media, di ba? Kayo naman. Kami naman na magbabalik Oh, sa sige, inyo ng sige. tanong ng ano. As postgraduate, where do you envision the future na gusto nyong itahaking? Sinong mauna? Ladies first. Sige. Ako talaga, ang gusto ko talaga is yung degree na tinapos ko, communication. Sa media ko talaga nakikita yung sarili ko. Sinasabi ko nga, kung hindi ako sa radyo, gusto ko sa TV. Basta gusto ko anything about bosses, news writing. Pero ang kahinaan ko talaga is advertising. Mahina akong mag-isip ng creative, parang mahina ang creative juices ko talaga. Hindi kasi ako magaling sa graphics. Pero kaya kong magbigay buhay sa isang material. Tsaka si Hazel, no? Mag-graduate siya ng communication Yes, and she doesn't use graduating. inane and poorly worded language. like, Grabe naman. Ayun. Nakikita ko sarili ko talaga sa media na to. Wait nga, ano ulit yung tanong? as a malapit na mag-graduate and post-grad, as a transitioning or graduating, how do you envision yourself after ng graduation mo? Okay. Thank you for that wonderful question. Ay, kaya pala nagpatanong ulit. Ganun ang intro. Maraming pong salamat sa magandang katanungan na yan. Hindi, ako talaga, gusto ko yung nakakontribute ko yung mga ideas ko eh, na I felt na I'm seen and heard and yung mga ideas ko are being implemented. No? And I'm so grateful dito sa Bacoor TV. Yan, si Kala Sir Bush, kay Sir Ray. Ayan, no, na itong ko in the next few years, no, an active role. Hindi Next lang question, please. at hindi lang tayo yung youth, yung age group natin, hindi lang tayo mga bystanders sa nangyayari Yes, sa ating oo. lipunan. Tsaka dahil dyan naganahan si Direk kasi pinromote niyo unfiltered. Oo, ayan. Diba? Ako may question ako. Ayun. O sige, ayaw may Ayun question. na. Nako, ang guest natin may Never- question. Kaya pa ang tahimik niya kasi nag-iisip Oo. na siya ng question. Nako, lagot. Ayan, ayan. Sige. Since nandun na tayo sa field, like, do you see yourself on a longer years na iti-take nyo yung career path nyo na yon? Or would you rather change that field? Oh, ikaw na ang mauna. Ako mauna. So, the question is, kung i-change ko pa yung field na yon. Or magsistay ka ba ng longer for that one? Ako kasi, honestly, I felt fulfilled with what I'm doing here. Kahit interns lang tayo dito, di ba? Yes. Temporary work. I felt fulfilled and I can say it confidently sa ating mga manonood at sa ating nandito ngayon sa studio na I'll most definitely stay in the next few months and even a year, no? And gusto ko talaga makatulong dito sa studio natin at dito sa local government, no, in order for young people to get involved palalo sa ating local affairs. That's nice. Kasi yun talaga yung ni Gabby. Yan yung Ikaw ba? niya, forte. Same lang din sa... Alam mo yun, I'm building a career for myself. Oo. Yun yung gusto ko talaga. And to answer the question po, for long term, actually, kagaya niyo po, gusto ko rin maging law student. Yun yung plano ko sa sarili ko na
ko at the same time, kung kaya ko naman, di ba sabi nyo nga po, kung kaya naman, why not grab it? Di ba? So, Tsaka ano yung pinaka unforgettable memory mo naman po sa BPO industry? Or sa any memory na sa lahat core ng memory, fields sa lahat po. ng field. Oo. Na na-experience nyo. Halang dami. Ayun. Siguro isa-isa Mga 7,300. Isa-isa per field. Siguro sige. nung teacher ako that time, yung advisory ko na grade 1, may gift sila sa akin. So, yung one thing na yun na yung parang, sabi kasi nila parang, that's the greatest gift na ma-receive mo being as a teacher. So, doon ako natutuwa kasi grade 1 pa lang sila and then, hindi mo sila mahalatang grade 1 talaga. Kasi right now, grade 3 na sila eh. Oh, ay baka i-shout out mo sila, baka Yes, shout out. nanonood, I-share mo sa di ba? inyo, Baka dating tanda pa yung pangalan. Oo. I miss you. I miss you, Yun. ano. Andito na po ang inyong dating teacher. Alam nyo ba, bago ka mag-proceed dun sa other unforgettable experience nyo, yung mga teachers talaga, no, hindi nila makakalimutan yung unang mga klaseng Oo, tinuruan nila. Unang estudyante. Oo. Pati yung mga names, usually naaalala Oo, pa. pati yung Yes. name nung class, Section, oo, di ba? Hindi nila nakakalimutan. Totoo yun. Yun yung parang masaya ko yatang Christmas ever nung naging teacher ako kasi nag-gift ako ng gift sa kanila. Like, hindi naman ako nag-expect na, ay, may gift ako kasi may gift din sila. So, nagulat ako na, teacher, we have gift for you. This was for you. Aside sa letters, ang dami kong nabit-bit noon na nag-grab talaga ako kasi hindi na siya carry ng angkas. Sakop, yung mga ano ba yan? Yung mga pang-raffle. Yan ba yung mga, hanggang ngayon ba, may mga nag-Manila paper pa ng pag sa ganun, sa mga teachers day, tapos kakanta ng salamat. Depende sa trip ng mga estudyante. May mga Pero ngayon, ganun. PowerPoint na siguro ngayon. Oo. Naka-experience ka ba nun, Ruby? Yung sa Manila paper nila inaano? Ano kasi to grades 1 to grade 4 yung handle ko. So far, ang naka-experience na ako nun, grade 3 and grade 4. Like, hindi mo sila maiisip na at this young age, kaya nila tong gawin. Grade 1 pa nga lang, nagugulat na ako na, mas advanced na yung mindset nila. Like, kaya na nila tong establish. Ano naman yung tingin mong since you're a teacher and nag-work ka na industry, what do you think is the greatest lesson na-impart mo sa kanila? Oh. Nung, Ayan, sige, yan yung final words ni Ruby. Oo, ayan. Oo, ano may impart mo? Sige. Oo. nung nag-teaching kasi ako, may nakausap akong co-teacher kung okay na ba ako sa decision ko na mag-step out. Kasi if hindi daw, sasamahan pa niya ako sa career journey ko na to. So sabi ko, I think okay na ako dito kasi na-hone ko na yung skills ng mga kids which is mas advanced na sila kaysa sa akin. And hindi ko na nga malaman kung grade 1 pa ba kausap ko or baka grade 5 na to. Kasi lahat ng sinishare ko sa kanila, like, hindi ko kasi tinatry yung maging softer. Lagi akong tough love. Yun kasi yung inexperiencean, tough love talaga. Pero nandun pa din yung softest side ko. So, nung end of the semester na, nung second or third time, since trimester kasi sa school po na yun, dun ko na-realize na, natututo na sila. So, it's time for me to let go. Klaruhin ko lang, okay lang tanong yan, anong Oo. klaseng tough love po ba yan? In regards of, yung parang hindi ko sila masyadong ini-spoon feed. Like, for example, kasi, since grade 1 po yan, kailangan nila ng direction. So, yung directions lang na mag-guide sila throughout that one. And honestly, hindi nyo po sila, even si Gabby, yung sinishare ko sa kanya, gulat na gulat siya na, grade 1 pa ba yan? Yan. Ang ganda ng mga final words no ni Ruby sa atin, no, na yung trabaho talaga ng isang educator is to guide the students. Hindi yung sila yung isuspoon feed yung information, diba? It's really the job ng educator na tulungan sila to learn
this particular Tsaka subject. tinuturuan din sila maging independent. Independent. Oo, maging Diba? independent. Ay, last question na lang din pala. Last Sige, question na yan, to. pinaka-last last. question. Last, talaga. oo. Sandali, overtime na po Oh, kami. oo. Sige po. Last Oo. talaga to. Last na one Di ba na daw. last Sabi Last one, direct. last one. Sige po. Natanong ko lang din sa, di ba natanong ko kanina kung ano yung lesson na, greatest lesson na impart mo sa kanila. Sila naman, ano yung lesson na tingin mo na nabigay nila sa'yo? Na tumimo sa'yo? Or parang nadala mo? Galing sa kanila? Sa mga grade 1 mo students? Ay, ano nga pala yung focus ng nila? Ng teaching career mo? Makabansa, yung tinuturuan ko Makabansa, Music and Arts, AP. Yan. Yung grade 1 ko kasi, naging grade 3 na siya. So, nag-jump siya ng grade 3 kasi accelerate. So, naka-help yung subject ko sa kanya kasi dun siya medyo nangangapa. So, nag-thank you yung parents sa akin kasi in regard sa mga subjects na tinuturuan ko siya noon during our class hours, nag-excel yung bata, naging grade 3 siya bigla instead of grade 2. So, ngayon, grade 4 na siya, if I'm not mistaken, or grade 5. So talaga may mga ganyang experiences tayo no na Success yung mga stories. success Yun stories. ang kanyang win as an educator. Oo. And I hope no kasi 'di ba parang ayaw mo na rin mag-teacher no, pero I hope no you find an inspiration again to go back To teach. teaching. Ang dami nga nagsasabi niyan. Oo. Ang dami. Maybe, someday. Someday. Diba? Someday. Diba? Ayan po, dito nagtatapos ang ating episode number 4 ngayong Ay, hapon. shoutout muna ng natin si Miss Unfiltered. Ruby. Baka may gusto pa siyang i-shoutout. Oo, shoutout. sige, may shoutout ka ba Yung mga ulit? special names again. Hello again to my wave mates, Wave 4, and yun, special shout out to Nicole Adrian and Kuya Chervin. Yun, and to my love as well. Shoutout po. And yan. Ayan. we- Thank you so much, Miss Ruby. Pero before this episode ends, we would like to promote our official Facebook page, Facebook Unfiltered, na may tuldok. And of course, our TikTok account at We We Are Are Unfiltered. letter R. Ayan, ayan po, nakita niyo po. Ayan na. Follow and like our page to keep posted and updated to our releases. And this is Hazel Macarubo. And this is Jello Ilano. And catch us every Wednesday po, 4 p.m. dito sa Bacoor TV channel. Ako po si Gabby de Guzman. Ito ang Unfiltered. For the youth, by the youth, and of the youth. So good afternoon po Good sa ating afternoon. lahat. Thank you so Hapon much. po. Bye-bye. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Mr. B. Thank you, Mr. Thank B. you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Yay!